Okay, so Psalm chapter 138. So welcome, Romeo. Psalm 138 verse 1 and 2. Sabi diyan, I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. 38 pa na. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and praise for the truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. And 2 Corinthians chapter 4, verse 5 and until 7. 2 Corinthians chapter 4, verse 5 until 7. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. That we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Diyos na kita sila, Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Maraming salamat sa awitan, sa choir, specials, at sa presensya po ng bawat isa. Maging sa inyong salita na sa aming nabasa. Hindi namin, Banal na Espiritu, patuloy kayo mga sa amin at magpatnubay sa aming pag-aaral ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at lahat kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago yung mga ako muna. So, title natin is A Treasure in an Earthen Vessel. A Treasure in an Earthen Vessel. Now, si Paul, when writing to young Timothy, tinawag ni Apostle Paul na ang Word of God, or simply sa panahon natin, the King James Bible, in instance, the Word of Truth. The Word of Truth. Ano? So the Bible is always 100% correct. Amen? Do you agree with that? The Bible is 100% correct as it is inerrant, meaning na inerrant without error. Without error. Ano? And infallible means incapacity in making a fault. Ano? Incapable siyang magkaroon ng pagkakamali. Ano? Or fail-safe, or reliable, or foolproof. Ayan po ibig sabihin ng infallible at inerrant. At yan po ang meron sa Biblia na hawak natin ngayon. At ina-address lagi ni Apostle Paul kay young Timothy, tinawag na ang salita ng Diyos na the Word of Truth. Ano? Hindi pwede tawagin the Word of Truth kung ito hindi inerrant at hindi infallible. Pero dito yung katangian yun, the Word of Truth. Kaya tignan natin mga kapatid yung unang text na binasa natin doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5 and 7. Tignan niyo po. Binasa natin yung mga kapatid, sabi din ni Apostle Paul, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Hindi yung aming sarili, kundi ang aming Panginoong Kristo. And ourselves your servants for Jesus' sake. For God who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. So tinutukoy na Apostle Pablo din mga kapatid, the treasure in an earthen vessel is the Word of God. We have this treasure in earthen vessel, sabi ni Apostle Paul. And that treasure in an earthen vessel is the Word of God. Amen. Ano? Kayamanan sa lagayan na makamundong o gawa sa lupang lagayan. Ano? O gawa sa mundong lagayan. Sabi na po Sir Pablo, no, we are not preaching ourselves, but we preach Christ. Kaya una sinabi niya, the preached word gives the light of knowledge to the child of God. The treasure that is mentioned is
that we preach Christ. We preach Christ, and if we preach Christ, we preach the Word. And the treasure is the Word of God. As sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At in verse 14 doon, at yung Word naging flesh. At yung flesh na yan, nakasama natin. And who is that flesh? The Lord Jesus Christ. The Word is the Lord Jesus Christ. So the treasure, ang treasure dyan is ang Panginoong Kristo. Kaya yung binigay sa atin knowledge dito mga kapatid, the treasure is the mention, is the we preach Christ and not ourselves. We believe that Jesus is the Lord. Amen? Amen. He is the Lord. He is the light that shine in our hearts. So yung nagbigay ng liwanag sa atin at kaliwanagan. Amen? Noong panahon na dumating sa buhay natin ng Panginoong Kristo, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng ligaya. Kaya sabi ng awitin na kanina sa ating kwan, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya ay manunubos mo. Ano may kasunod doon? Babawiin ang iyong buhay? Ay, diba? Alam mo, babawiin ang iyong buhay kung siya ay tatalakdan. Diba? Kung siya ay tatalikuran mo, babawiin niya ang buhay. Kung ikaw ay tatalikod. Diba? Now, the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessel. What is that vessel, mga kapatid? In other words, we see all the fullness of the glory of Godhead in the face of Jesus Christ as revealed in the Word of God. Hindi natin nakita ang Diyos Ama. Pero sino yung nagkatawang tao dito para sa atin? We see the fullness of the Godhead, of the God the Father, in the face of our Lord Jesus Christ. At isa pong pagpapala mga kapatid, nalaman natin yun, naintindihan natin yun, because we have this treasure in an earthen vessel, and that is the Word of God. Ang sinasabi dito sa atin. Hindi lahat ng mga malalaking simbahan ngayon, pinapayagan nilang humawak ng Biblia yung mga tagapakinig nila. Sapagkat ang kanilang katwiran, hindi nyo maiintindihan yan. Ano yan, sila yung Holy Spirit? Ano ho? Paano may kita natin dyan sa ating text na binasa? Is the Word of God. Now, the Word of God is a treasure to His children. Tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Amen. Tayo ba'y mga anak ng Diyos? Isa po sa yaman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang Kanyang salita. At bilang isang anak ng Diyos, ang Kanyang salita ay yaman para sa atin. Amen? Amen. Amen. Yaman yan sa atin mga kapatid. Then, if you do not believe the Word of God, or you do not love the Word of God, you had better check up. Kailangan magpa-check up ka. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi mo mahal ang salita ng Diyos, at mas mahal mo yung salita ng mga tao, magpa-check up ka na. Positive yan. Positive yan, wala ka sa Panginoon. See? Dahil ang nasa Panginoon, ang anak ng Diyos, itinuturing na yaman ang kanyang salita. Yaman yan. Kaya nga sa tuwing mayroong pagsasalo-salo ng salita ng Diyos, ang kanyang mga anak ay nandalian at nakikiisa. Tama po? Nakikiisa yan. Yung iba nga nakikiisa, buti na lang may live stream tayo. Yung iba din nakikisa kahit tinatrangkaso na, nakikisa pa. Yung iba sa atin may mga karamdaman na nagpaabot na mensahe, nakikisa pa rin. Ano? Pero sana wag lang yung parang nakalagay na watching lang. Ano? Kaya magpa-check up tayo kung hindi mo mahal ang salita ng Diyos, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, magpa-check up tayo. Ano? It is as simple as this, mga kapatid. A truth to be realized is found in the Sermon on the Mount, doon po sa Matthew chapter 6 verse 21. Ang sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there may be your heart also. Asan yung treasure mo, nandoon din yung puso mo. Kung ang treasure natin mga kapatid is in the Word of God, nandirito yung puso natin.
But if our treasure is in the riches of this world, nandito sa yaman ng mundo, nandiyan sa ari-arian, nasa material na bagay ng mundo, nandiyan yung puso mo. At wala sa Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, na ang salita ng Diyos ngayon, para sa mga anak ng Diyos, ito ay yaman. At dahil ito yaman, ang puso ng Panginoon, ang puso ng kanyang mga anak, nandirito yan ngayon. Tama? At sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there will your hearts be also. Ano? So that is the word of God na nakita natin dito sa text na binasa natin sa Corinthians. And the preserved word of God is a treasure in an earthen vessel. The preserved word of God, mga kapatid, ito bang hawak natin ngayon? Ito ba yung original? Original manuscript ba yung hawak natin ngayon? Ito po yung tawag ito preserved. The preserved word of God. Now, ito pong preserved word of God na hawak natin ngayon ay nandito sa tinatawag na earthen vessel. Nasa natin. Bakit po? Bakit natin nasabi? Unang minention ito mga kapatid sa Exodus. Open your Bible in Exodus chapter 24 verse 12. Exodus chapter 24 verse 12. And the Lord said unto Moses, come up to me into the mount and be there, and I will give thee tables of stone and a law and commandments which I have written, that thou mayest teach them. So, yun po yung unang binanggit niya mga kapatid. Tignan niyo po. Tables of stone and a law and a commandments. Saan po inilagay yung salita ng Diyos nun? Sa table of stone. Tama po ba? Kung hindi po ba ako nagkakamali, ito po yung tinatawag na tabula rasa. Alam niyo po yun? Hindi, ano? Pero nilagay siya doon sa tablet, mga kapatid. Ano? Hindi po ito yung tablet na ito, no? Yung tablet, mga kapatid, mga bato, yung tinatawag na sinabi ng Panginoon diyan na tables of stone. Kasi tinawag niya kay Moses, ano? Sabi niya, ilalagay ko diyan at yung babasihan mo na kung saan yan ang gagamitin mo para ituro sa kanila. First mention, doon po sa Exodus yan, mga kapatid. At nabasa natin, ano? Ano pang sinabi niya, mga kapatid? Ano? Now, inspiration, the tables of stone where are earthen vessels, and the word of God which God wrote placed upon them. Bago pa lang mauso yung sulatan, inilagay ng Panginoon ang kanyang salita doon sa table of stone. Sa table of stone. Kaya una na-mention dyan na ang word of God, the preserved word of God, in an earthen vessel. Unang ginawa yun sa tablet. Ngayon may mga simbahan nandoon pa rin, ano, hindi nila inalis. Nandoon pa rin sa nakaukit pa rin sa bato, inukit pa rin nila. At nakalagay doon yung 10 utos ng Diyos. Dapat ko daw gawin. No? Hindi naman sinabi ng Panginoon na yun ang dapat mong gawin dahil walang makakagawa niya. Sunod, nakikita natin dyan mga kapatid, yung first mention niya at yung preservation niya rin. Yung preservation na ginawa is in Exodus chapter 34 verse 1. The preservation. And the Lord said unto Moses, build thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou breakest. Kasi yung una niyang ginawa, anong ginawa niya? Yung unang binigay ng Panginoon, anong ginawa ni Moses? Binasag niya. Kasi nagalit siya doon, nagsasayawan na yung mga Israelita eh. May sinamba na silang golden calf. Nagawa sa mga ginto. Doon pa lang, nagawa na ang tao ng kani-kanilang mga Diyos. Kasi sabi nila, wala na si Moses. Ang tagal ni Moses na pinabayaan na tayo. Kaya gawa na tayo ng Diyos na sasambahin natin at kikilalanin natin siya na siya nagligtas sa atin mula sa kamay ng Ehipto. Gumawa sila ng golden calf. Gawa sa mga alahas nila at sinamba nila yun. Nagpiestahan sila, nagsayawan sila. Yun na ang ginawa nilang patron.
Kaya ngayon, may kita natin ano naging attitude ng Panginoon doon. Ayaw niya yung ganoon, pero yun ang nagtatalamak ngayon. Nung nakita ni Moses yan, dala-dala niya na yung unang tablet, inihagis sa akin. Biro-biro, may biruan eh. Sino yung pinakamakasalanan ng tao sa buong mundo? Si Moses daw kasi binasag daw niya yung tableta ng kautusan ng Panginoon. Kaya sabi ngayon nung pre-reserve, ito po yan. Nabasag yung isa, ibig sabihin, basta wala na. Hindi na pala original niya. Pre-reserve ng Panginoon. Sabi niya sa Exodus chapter 34, buha ka ulit isang tablet, at kung ano yung inilagay ko dito sa una, siya din ilalagay ko ngayon dito. Ngayon, ito po yan. Nakikita natin, different set of earthen vessels made by man, but same word of God placed upon them. Gumamit ng iba, earthen vessel, pero yung word of God pa rin na nandun. Kaya po sa atin, ang gamit natin King James 16:11. Pero itong akin, King James siya, pero tinatawag siya expanded edition by Nelson. Sa inyo, anong gamit? Nelson din talaga yan, akin din yan. Eh, sa ano nakalagay siya, brother? Pero nakalagay ba? Bible Society, di ba? Tignan nyo. Pero, nandun pa rin siya sa King James Version. Ito po application niya, no? Different earthen vessels, but the same word of God. Maliban kung hindi po yan yung King James ang laman yan. Hindi na yan salita ng Diyos. Kapag kulang-kulang na. But it doesn't mean, kapatid, pag hindi King James ginamit sa'yo pang share ng salvation, hindi ka naligtas. Kaya hindi totoo yun. Hindi po tayo King James only. No? But we believe that the King James, yan po binigyan ng authorized version sapagkat yan po pinaka malapit at eksakto mula doon sa amo sa original manuscript at pinag-aralan na higit. Ano? Kaya walang bawas. Kaya hindi pwedeng bawasan. Na-preserve yan ngayon mga kapatid. Sinira nga ni Moses yung isa. Na-preserve. Sige, kuha ka ulit tablet. Samsung naman. Binasag mo yung Lenovo. Samsung naman. Ilalagay ko ulit yung kung ano yung nilagay ko sa una, siya rin ilalagay ko ulit yan. At pagdaan ng panahon kapatid sa history ng salita ng Diyos, maraming beses kung pinagtangkaan na sirain ang salita ng Diyos. Maraming beses sinunog ang salita ng Diyos, pinagpupunit, pinukumpis ka, pinagbabawalan pumasok sa isang bansa, and yet, doon pa rin, nagpapatuloy pa rin yung publication ng salita ng Diyos. At nananatili na itong gamit natin na King James Version 16:11 na nananatiling best and top seller. Ewan ko, gano'ng katotoo yung nakarapat na itong lockdown sa atin. Isa din daw sa naubos ay mga Biblia. Ano kayong ginawa nila? Yung pinagbalot. Okay. Naubos din daw ang Biblia. Naubos. Yan ay magandang balita para sa gano'n, no? Ngayon, itong hinahawakan nating Bible ngayon sa panahon natin ngayon, ito po'y gawa sa papel at ink. Tama? Saan gawa ang papel? Sa kahoy. Sa puno. Saan gawa yung ink? Sa pusit, sabi. Sa pusit, di ko. Ano ko anong chemical yung meron sila? Pero itong hinahawakan natin Bible ngayon, mga kapatid, is made of paper and ink, and it is an earthen vessel. Ano? Mga kapatid, hindi po yung paper and ink ang hinahawakan natin. Hindi po yung paper and ink ang wino-worship natin. Tandaan po natin. But it is the treasure of God's Word that found upon its pages. Hindi po yung paper and ink. Kaya po kahit sabihin natin mga kapatid na grabe naman yung Bible mo, ingatan mo naman yan, punas-punasan mo naman yan. Hindi po yung paper and ink ang sinasamba dyan. Hindi po yung paper and ink ang wino-worship dyan. Yung nilalaman yan. Yung katotohanan yan. Tama po? Amen. Kaya baliwala kapatid, kahit anong yakap mo dyan sa Bible mo, kahit anong pilit ng kandila niya sa bahay mo, kung hindi mo naman binabasa yan, baliwala yan mga kapatid. Nakakumit ka lang ng idolatry.
Sabi mo, do you love your Bible but you don't read your Bible? I love my Bible. Maluluma kasi yung pages. May katrabaho ko, sabi niya, pre, meron Bible yung lola ko doon. Ang laki doon yan. Malaki po sa Bible mo. Bah, ayos yun ah. Pairam. Sabi ko sa kanya, huwag na, baka masira. O sige, doon na lang sa inyo. Telegan mo ng kandila. Sabi mo sa bata. Diba? But we praise God, kapatid, sapagkat yung hinahawakan natin salita ng Diyos ngayon, gawa man sa earthen vessel, pero nandyan dyan yung treasure. Nandyan dyan yung treasure, kapatid. Ano? It is the very word of God written on these tables of stone that teach us about a God that loves us, was given for us, lived with us, died for us, and buried and rose again for us. And it is coming again for us someday. Yan po nilalaman na mensahe ng treasure na to na nasa earthen vessel. Ano? Sa ibang tao na hindi po mananampalataya, ang salita ng Diyos baliwala. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, ang salita ng Diyos, treasure yan sa'yo. Yaman yan sa'yo, kapatid. Yan yung yaman na hindi nila pag-iinteresan. Dahil sa tingin nila, wala silang mapapala. Kaya kung yaman yan sa'yo, kapatid, itrato mo na mahusay. Ano? Itrato nating mahusay. Tandaan niyo mga kapatid, ulitin ko po, the Bible is a treasure. The Bible is a treasure that God gave to us to be treasured. It is a treasure to be treasured. Diba? Yaman na dapat pagyamanin. Ano? Hindi siya yung treasure na ilalagay mo sa treasure chest at ibabaon mo lang. Dapat pagyamanin natin. Ano? Pagyamanin natin mga kapatid. At isa pa sa mga valuable things na meron tayo ngayong umaga na ito, walang iba, kundi yung salita ng Diyos na hawak natin ngayon. Alam mo ba mas mahalaga pa yan sa cellphone mo? Alam mo ba mas mahalaga pa yan sa pera mo? Ano? Mas mahalaga yan sa lahat ng bagay ang salita ng Diyos. Ano? It is a valuable thing. Balik tayo mga kapatid in Psalm chapter 138. Yan po yung sinasabi diyan mga kapatid sa binasa natin sa Corinthians. Ano? Now in Psalm chapter 138, makikita natin diyan mga kapatid yung value na inilagay ng Panginoon sa kanyang salita. Ano? Yung value na inilagay ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya sabi niya dito in verse 1 and 2, sabi niya in verse 1, I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. Verse 2, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Now, pansinin natin mga kapatid, that God does not magnify, meaning na magnify dyan, to make a large of great His word above His name, but above all thy name. See, ano po yung mga names na yun? Which refers to every name which God is called. Ano po yung mga tawag sa Panginoon? May tawag sa ating Panginoon na pangalan na Jehovah God, Jehovah Jireh, di ba? Jehovah Nissi, the Almighty God, the Lord, the Creator, Jesus. Ang dami, di ba? Kawasabi ng salita ng Diyos mga kapatid, He will magnify thy word above all thy name. Yung iba, no? May nagngalan sa kanilang samahan, Jehovah. Mas nangibabaw yung salitang Jehovah kaysa sa salita mismo ni Jehovah. Tama? Meron din bumuo ng samahan nilang tawag nila ay Shalom. Ano? Shalom. Pangalan din po yun ng ating Panginoon. Ang preacher nila dyan ay si
Richie Rich. Richie yung pangalan ng Richie. Oo. Yun yung naka-duster magturo. Rich. Richie. Pero mas dinagnify nila yung pangalan rather than the word. Meron namang nagpangalan sa kanilang samahan na El Shaddai. Pangalan din ng Panginoon. Kasama ng El Shalom. El Shaddai. But they magnified the name rather than the word. Tama? Kung sasabihin ng mga nakakarinig na kami yata na, talagang kayo yun? Kung kayo nga yan, hindi naman sa inyong pangalan, pangalan ng Panginoon yan. At lahat ay may ibig sabihin. Tama? Subalit yung ibig sabihin ng pangalan na hindi nila naiintindihan. See? Ay sabi ng salita ngayon ng Panginoon dito, sa verse 2, na manotice natin, in verse 2, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness. Diba? Praise thy name. And for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. The Old Testament saint, nagbibigay sila ng reverence sa pangalan ng Panginoon. Paano paraan? They would not speak it for fear of taking it in vain. For example, ginagawa na lang na parang expression. Kinatatawa na, no? Lalo-lalo itong bading na kumalat na nawala ng trabaho ngayon. Oh my God! Pag sinasabi niya expression na, oh my God, ang dami natatawa. Na mga kapatid, kapag ginagamit natin ng ganun yung pangalan ng ating Panginoon, at hindi para sa Panginoon ang paggamit nun, oh my God, Diyos ko po, you're taking the name of God in vain. No? You're taking the name of God in vain. Ito po yan sa Old Testament, ano? In the New Testament naman, we find that all shall bow in heaven and in earth at the name of Jesus. Now, God magnifies His word above all of His name. God magnifies His word above all His name. Eh, higit sa lahat ng pangalan ng ating Panginoon, yung salita niya, i-magnify natin. Tayo pa kaya, mga kapatid, hindi natin bibigyan ng value ang kanyang salita. Samantalang mismo ang Panginoon, binigyan niya ng value yung kanyang salita mismo. Ano? Binigyan niya ng value, kaya nga tinawag na treasure in an earthen vessel. And that is the Word of God. Pag tinawag na treasure, kapatid, yaman yan. Ang dami nagkamatayan dyan. Hanggang ngayon, hinahanap nila yung Yamashita treasure, no? Na sinasabi nila, pinaniniwalaan nila na hindi mo mabubuksan, hindi mo mapupuntahan sapagkat naglagay sila na napakadaming mga trap, mga patibong. Pero ang daming mga sumusubok pa rin. Ano, ang daming mga sumusubok na mahanap ng kayamanan, ng mga ginto, kasi naniniwala sila sa treasure. May mga tinatawag na mga treasure hunters. Dedicated sila dyan, mga kapatid. Pero tayo mga mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, nasa yun na yung treasure. A treasure in an earthen vessel. No? A treasure, mga kapatid, is something of great value, and the Bible is one of our great treasures. Sino dito may natatagong ginto? Sino? Meron bang natatagong gold bars dito? Mamin ka na. Pupuntahan kita. Kukurot ako doon sa ginto mo. Diba may mga taong kilala na nagtatago talaga sila ng ginto. Kasi ang ginto parang lupa. Habang tumatagal, lumalaki yung value. May naging challenge, ako dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa. Ganyan kalaki lang butas, kasya lang sakto yung gold bar. Pero yung gold bar, ang timbang ng gold bar ay nasa
25 kilos ng gold bar. Ngayon, ang challenge ay ganito. Yung butas ganyan. Sakto yung gold bar. But the challenge is this. Kunin mo ng isang kamay mo yung 25 kilos na gold bar. Pag naikuha mo yun, nailusot mo doon, sa'yo na. Sa'yo na yung gold bar. Ang daming sumubok. Ang daming sumubok. Siguro kung ako rin na nandun, susubok niya na ulit. Oo. Sa bagay, kung isang kamay ko ngayon, bumubuhat ng 30 kilos ngayon. Pagsado okay na. Sana magkaroon ng ganong pagkakataon dito. Kukunin ko talaga. Ang hirap, gano'n, no? Pero kahit mahirap, ang daming sumubok. May napanood ako, nakakuha siya. Bata. 16 years old. Ang galing ng discarding ginawa. Nakuha niya talaga. Pagkatapos, kanya na nga talaga. Tapos naglagay uli ng panibagong gold bar. Ngayon, ang dami nagpapakapagod sa gano'n. Makuha lang yung treasure, mapasa kanya na yung treasure. Nagpapakapagod, at pag nakuha niya na, itatago niya, magyayamanin niya pa, pupunas-punasan niya, iingatan niya. Nawa yung attitude ng gano'n sa atin sa salita ng Diyos. Pagyamanin pa natin. Kasi ito na yung isa sa pinaka-great treasure na meron tayo. Wala man tayo dito ng mga earthly treasures, earthly riches, pero meron kang treasure na nasa loob ng earthen vessel. And that is the Word of God. Hindi tayo mayaman sa mundong ito, pero may mayaman tayong Diyos at binigyan tayo ng treasure, and that is the Word of God. See? Bakit naging treasure siya? Hindi tayo nagbigay ng halaga niyan. Ang nagbigay ng halaga niyan, ang Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo nagbigay ng halaga niyan. Ang Diyos ang nagbigay ng halaga niyan at isinulat ng mga mananampalataya yung halaga niyan. Sabi ng Apostol Pablo, a treasure in an earthly vessel. Kaya bilang isang anak ng Diyos, pagyamanin natin. No? So, unang bagay na makikita natin katotohanan dito sa Psalm na nabasa natin is the treasure of the Bible is to be something highly esteemed. Diba? The treasure of the Bible is to be something highly esteemed. Sabi ng Job chapter 23. Job chapter 23, verse 12. Verse 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Now, the word esteem, mga kapatid, is to hide, protect, or to lay up. Yan po ibig sabihin ng esteem. Sabi nga ni Job, mga kapatid, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Mas iniingatan ko, mas pinoproteksyonan ko, mas binibigyan ko ng halaga yung salita ng Diyos kaysa sa aking pagkain sa araw-araw. No? Pero hindi naman sinabi ni Job na pinababayaan niya yung pagkain niya, ha? Mas mahalaga yung salita ng Diyos. Mas mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya may value, mga kapatid, eh. Yung, alam niyo yung pera gawa lang naman sa papel, tama? Gawa lang sa papel, tama? Dati yung barya natin, gawa sa pilak. Ngayon, gawa sa bakal. May konting pilak na lang. Pero para mas makintab, kinokrom na lang. Ito po pangkaraniwang bakal, pangkaraniwang papel. Pero bakit ang dami nagkakandara pa, magkaroon lang no? Kasi may nilagay na value doon. Tama? Ngayon, kung ilalagay mo yung value na nilagay ng Panginoon sa kanyang salita, hindi mo rin nahayaan na mawaglot sa iyo. The same value. Hindi mo hayaan na mas mangibabaw ang maraming bagay, higit dyan sa treasure na meron sa iyo. Yan po ibig sabihin ng esteem na sinasabi niya ni Job. So we need, mga kapatid, we need to be earnestly content for the faith once delivered. And God will not deliver it to us again. And we do not major the minor and minor the major. When we highly esteem, protect, and contend for the Word of God,
We are the ones who are obedient to the Bible, which command us to do so. Yung salita ng Diyos eh. Susundin mo, ikaw ay pinoproteksyonan mo ang salita ng Diyos, inuuna mo ang salita ng Diyos, ikaw yung masunurin sa salita ng Diyos. Tama? Sino yung ganun itrato yung kanyang ang salita ng Panginoon, yan yung mga masunurin sa salita ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na makipagtalas-tasan ka sa salita ng Diyos o makipagkatwiran ka sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa salita ng Panginoon. Tama? Now, the treasure of the Bible is to be something highly esteemed. Pangalawa, the treasure of the Bible is to be something desired. I-desire natin. Psalm chapter 19. Psalm chapter 19, verse 9 and 10. Sabi diyan, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Kanta yun, di ba? Hindi ko lang kabisado yung kanta yun. Sabi diyan, much more than gold and riches, more than the sweetness of honey, are we to be desired. Ito po masaklap na katotohanan. So many believers never read it, much less study it. No? So many believers never read the Bible and much less study it. Mas mahaba yung panahon sa ibang bagay kaysa doon sa salita ng Diyos. Sa isang araw, meron tayo 24 hours. Ama, ay yung meron ka lang at least 20 minutes to 1 hour na, basahin mo naman yung salita ng Diyos. Kahit yan lang sa cellphone. Kasi kung gagamit tayo ng ibang item, ibang bagay, ibang gamit sa oras natin, minsan di natin namamalayan yung oras. Pero pag nagbabasa tayo ng Biblia, inuurasan natin yung sarili natin. Pag inaaral natin, inuurasan natin yung sarili natin. Kaya kapag nakapakinig tayo ng kakaibang turo dyan, totoo kaya yun? Hindi natin alam kasi hindi natin nilaaral yung salita ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, it is wisdom and understanding. If we read and study the Word of God, it is wisdom and understanding. And it is a tree of life to those who know its precepts. Alam natin yung prinsipyo, it is a tree of life. Yan po salita ng Diyos. Kaya the treasure of the Bible is to be something desired. More than gold, silver, and sweeter than honey and honeycomb. Yan pong salita ng Diyos, kapatid. Kapag inailan ka dyan ng isang bagay, kapalit ng salita ng Diyos, ang value niyan ay higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon, higit pa sa pangalan niya ang kanyang salita. And that is the value of His Word. And the treasure of the Bible is something to be, or the treasure of the Bible is to be something hidden in our hearts. Psalm chapter 119, verse 11. Psalm chapter 119, verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Tandaan niyo mga kapatid, by hiding it in our hearts, we can remember it and meditate upon it. The Bible will keep us from sin, or sin will keep us from Bible. Namili ka. The more na meron tayong salita ng Diyos sa atin, the less tayong magkakasala. Kaya nga, di ba mga kapatid, no? If we keep the Bible will keep us from sin, or sin will keep us from Bible. Kaya ano yung mas nangingibabaw sa iyo? Salita ng Diyos o yung kasalanan? Kaya kapag mas malakas yung kasalanan, sin will keep us from Bible. Pero kapag treasure sa iyo at pinakikita mo treasure sa iyo ang salita ng Diyos, the Bible will keep us from sin. Kasi thy word I have hid in my heart,
that I might not sin against thee. The more na may salita ng Diyos dito sa atin, the less tayo pwede ma-fall sa kasalanan. Kasi meron laging magpapaalala sa atin yan, hindi tama yan. Bukod sa banal na spiritong nananahan sa atin, merong salita ng Diyos na pipigil sa atin na may prinsipyo. May prinsipyo natin. Kaya the treasure of the Bible is to be something hidden in our hearts. Pang-apat, malapit na po tayo matapos. The treasure of the Bible is to be our joy and rejoicing. Joy and rejoicing. Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremiah chapter 15, verse 16. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, where I am called by thy name, O Lord God of hosts. Kaya isang masarap na pakiramdam if we begin to study the Word of God at magsimula tayo makita yung mga mensahe na nandiyan yan. Hindi mo kailangan maging matalino para maintindihan ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging magaling para maintindihan ang salita ng Diyos. Kung makatanggap yung kagalakan na nagmumula dyan, sapat na meron kang pananampalataya at banal na espiritu na nananahan sa'yo para maintindihan ang salita ng Diyos. Jeremiah, the crying prophet, sabi niya mga kapatid, ito nakita ko yung salita ng Diyos, I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Ang buhay ni Prophet Jeremiah, talaga binansagan siya crying prophet. Sobrang lungkot niya. Kasi para sa mga tao na tinuturuan niya na ayaw makinig, nalulungkot siya dahil hatid niya yung mensahe ng Panginoon, ayaw makinig. Sobrang talagang distress siya. At si Prophet Jeremiah hindi na nakapag-asawa. Kasi hindi niya mapapansin yung asawa niya, sobrang involved niya talaga. Na walang asawa si Prophet Jeremiah, hindi nagkaroon ng asawa. Kaya isang kagila-gila sa mga kapatid ko itong crying prophet na ito, natagpuan niya, salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, nagdala sa akin ng joy and rejoicing. Kaya mga kapatid, the treasure of the Bible is to be our joy and rejoicing. Kaya masaya ka naglilingkod kasi meron kang tinetreasure na salita ng Diyos. Alam mo yung isang mananampalatayang hindi masaya sa paglilingkod? Hindi siya matapat sa pagbabasa ng salita. Niniwala kayo? Ako naniniwala kayo. No? Kasi hindi ilalagay ng salita ng Diyos sa atin yung kabigatan. Pero ilalagay ng Panginoon sa atin is joy in serving Jesus. Yung makakanta mo na lang, There is joy in serving Jesus. As I walk along with God, joy that fills my heart with praises. Every hour and every day, there is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that within my heart. Every moment, every hour, as I walk upon His path, there is joy, 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 never shall depart. But shall not depart. Kasi nandiyan sa salita ng Diyos yan eh. Eh, araw-araw nandiyan yan, masayain ka. Walang bugnuting Kristiyano. Walang mainiting ulo na Kristiyano. Walang salbahing Kristiyano. Ano? Kasi nga, nandiyan yung joy and rejoicing. Amen? And number 5, last na po tayo. Ay, salamat. Ibadat. Salamat, Pastor. Kasi parang dalawang preaching yun eh. Kasi yung isa yung Corinthians, tapos ngayon, Psalms. Dalawa talaga. Kasi una eh.
Ay, dalawa. Dalawa yung binasa natin eh. Kasama na rito yung afternoon service natin. Yung una, morning yun. Tapos ngayon, afternoon. Nagkakapi nga kayo ng train mo, hindi kayo nagre-reklamo eh. Ngayon, nakikinig kayo ng preaching na 2 in 1, ayaw na. Pero lang po, kasama po yan. Dito lang yan sa Covenant. Wala sa iba yan. Si Pastor nag-preach kasama ni afternoon service, pero morning time pa rin. Ang galing mo. Sa Covenant time. Kasi yung iba, hindi kayo nadalo ng afternoon service, ba? Hindi, sama ko na yung afternoon sa akin. Para mamaya, kami mga mag-attend ng afternoon, makapahinga na kami. May kinig na lang kami kay Pastor Edgar mamaya, alas 3. Di ba? Kape-kape. Diba? Tapos paliguan ng alcohol yung mga may sakit. Amen din. Number 5 po, that's not correct. Is 2 hours magkakaroon. the treasure of the Bible is to be shared. Kung yan talaga yung treasure sa'yo, sinishare yan. Hindi lahat ng bagay magandang i-share, ha? Oo. Kung may sakit ka, sa'yo na lang. Pero, alam si Brother Mark, kung nasaan man ngayon, pag gano'n, dami siniran eh. Counselor ba sa? Counselor. Tignan mo, ang dami wala. Effective talaga isang ganyan eh. Counselor. Ang dami wala. Naggabi talaga last minute. Nagmensahe mga kapatiran ako. Kakalungkot kasi talagang mga may iniindang karamdaman, sabi. Dahil Jericho, nakakaman. Hanggang doon sa karamdaman na i-share ni Brother Mark. Brother Mark, muna kayo. Brother Jericho, shout out sa'yo. Nasa kaman, dyan ka lang. Diyan ka lang. Mahal ka namin. Mamaya, pag-prepare natin yung mga may karamdaman. Ito, meron talaga. Now, the treasury of the Bible is to be shared. Ano? Kung yung salita ng Diyos, treasure yan. Dapat ibahagi natin yun. Nakita mo yung kayamanan dyan eh. Nakita mo yung halaga niyan, yung value niyan. At ikaw mismo nag-profit ka dyan, tama? I-share mo sa iba para mag-profit ka dyan. Tama? Share mo sa iba para mag-profit din sila. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17 hanggang 18. Romans chapter 10 verse 17 hanggang 18. Binasa natin ito kanina. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Now, mga kapatid, sharing with our family, friends, and the world. Every creature needs a preacher, and how shall they believe in him whom they have not heard? Or they not believe, diba? Kaya, paano natin may babahagi sa kanila? Paano nila malalaman yung kagalakan, kasiyahan na meron tayo ngayon sa nasa Panginoon kung hindi natin i-share yung treasure na natagpuan natin sa salita ng Diyos? Kaya nga, the treasure of the Bible is to be shared. Pero hindi lahat, mga kapatid, ay dapat i-share. Ano? O, sabi ko, pag may sakit, kasi na lang muna. Puksain mo yan. But the Word of God na nananahan sa atin, mga kapatid, is something good to be shared. I-share natin. May nalaman ka, may natutunan kang bago, kahit sa ating mananampalataya. So, may nakita akong mensahe dito, kaya ganun ba? Sabi ng salita ng Diyos ito. Sabi nyo, noong si Judas ay nasukol, he hung himself. Kaya ganun daw. Sa akin, nararamdaman ngayon, so encouraging. To hang myself. Naibitin. May kapatiran tayo matagal na hindi nagsisimba na post. Natakot ako eh.
So sabi ko yata nakakita. Sabi niya, someday gagawin ko rin. Picture na ng big tape. Big tape. Siguro about 10 pictures or 14 pictures. Dami. Big tape talaga siya. Kapatiran ko Kapatiran ko. Sabi niya, someday gagawin niya. Tinignan ko yung mga picture kung ano yung gagawin. Big show. Sabi niya. Nakagano'n na. Susuot na niya. Someday gagawin, pagbaba niya, meron palang gulong doon sa ilalim. Nagtutuloy yun. Someday gagawin ko ito, nakakapagod na kasi. Sabi ko, may nakinabahan ako dito. Akala ko nag-big stay talaga yung pala magagawa ng duyan. Gagawin. May nakita ka din sa Inabahan ako doon. Sabi ko, papatirin natin yun eh. Sabi ko, naku, ano kaya nangyari dito? Kakadaan lang ito sa swab testing eh. Pagtingin ko, stress pa naman na yung mukha nyo na gano'n. Biglang pagdutod sa dulong-dulo mga kapatid, nasa may gulong sa ilalim, nakaganon ko. Tutuduyan siya sa loob ng bahay niya. Ay, nako. Nakakainis yung mga nandiyan sa social media. Hindi ko sinare kasi baka yun pala kagad, pag-usapan na, bungad pa lang. Nakausapin niyo si Pastor, makakamatay na. Stress na sa open at natatakot na lahat sa virus. Kaya patay, the treasure of the Bible is to be shared. Sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 hanggang 7. Deuteronomy chapter 6, verse 6 hanggang 7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them which thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Tignan niyo po, no? Yung sinabi po dito ni Moses, dito sa Deuteronomy, yung salita ng Panginoon, ituro natin diligently. Sa kanino? Sabi diyan kanina, sa mga bata, doon sa makakatabi mo sa upuan, sa makakasama mo sa bahay, sa mga makakasabay mo sa paglalakad sa daanan. May kung hihiga ka, may makatabi ka rin. Sabihin mo rin, kwento mo rin, share mo rin. Pag-gising mo, may nakita ko rin, share mo. The way na kung saan, kung kani-kanino, ibig sabihin mapatid, in a general way, to sum up, sa lahat ng creature, i-share natin yung treasure ng salita natin. Sa kahit anong pagkakataon na may pagkakataon ka ma-share yung salita ng Diyos, sa lahat ng tao, share. Hindi na yung typical na kagad na kukunin mo siya. Teka, may sasabihin ako siya. 5 minutes na to. Pag sinabi 5 minutes, sumumpas ka ko, tibigyan. Sabi mo, may share lang ako sa Diyos. Alam mo yung Bible? May sinasabi sa Bible yung ganito doon. Ay ibang paraan na may bahagi mo yung salita ng Panginoon. May isang yaman na natagpuan. Kaya yan po yung ating treasure. In unearthen Word of God. No? Kaya nakakatuwa yung mga gumawa ng Bible, para ma-justify yung pagiging treasure niya in an earthen vessel. Ginawang ginto yung pages. Diba? Sino pa ba yung mga may ginto ang pages dito? Sige, ginto yata eh. Ayan, ginto yung pages. Sa akin talaga. Para ma-justify that it is a treasure. Hindi na sa pera. Hindi, sinulit ko kapatid, hindi yung papel at tinta yung wino-worship dito. Pero yung nilalaman nito. Kasi may nagsabi sa akin, bakit kayo? Sinasamba nyo yung Bible. Di ba tao lang din gumawa niyan? Hindi sinasamba yung Bible. Pero yung nilalaman nito, we treasure it. Sapagkat ando doon yung mensahe ng Panginoon. Ando doon yung salita ng Panginoon. At kung bakit alam ko na mali magpunas sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat sinabi mismo ng Diyos sa kanyang salita na mali ito. Kaya alam ko kapatid, na merong buhay na walang hanggan sa Panginoon
sapagkat sinabi niya mismo sa kanyang salita. Ano? Kaya alam ko na mayroong Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa akin at binigyan ako ng kaligtasan at minahal ako dahil sinabi niya yun sa kanyang salita. At alam ko bakit may kaligtasan kasi sinabi niya yun mismo sa kanyang salita. Hindi lang sinabi ng pare ko, hindi lang sinabi ng kapitbahay ko, hindi lang sinabi ni Pastor, nakita ko mismo sa kanyang salita, sinabi niya. Kaya pananampalataya natin hindi po galing sa sabi-sabi. Ito po yung sinabi mismo ng Panginoon. Kaya nga, ang treasure in an earthen vessel. Ang Diyos nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, maraming salamat sa inyong kabutihan, at pagpapala niyo sa amin. Palain ko po Diyos, kayo tumulong na sa amin, at patuloy kami na pagpalain ng iyong salita, Panginoon. Diyos, dalayan ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin ay patuloy na pahalagaan po ang iyong salita. Maging top priority namin, Panginoon, ang pag-aaral, pag-study sa iyong salita, at ito'y pagmula ng aming mga prinsipyo, pamantayan sa aming buhay, at lalo kami, Panginoon, sa aming pagdidesisyon, ito'y maging basihan namin. Diyos, maraming salamat sapagkat patuloy na ikaw ay nagbibigay sa amin ng mensahe galing po dito sa iyong treasure na pinagkaloob sa akin na walang iba kundi ang iyong salita. Maraming salamat sa iyong salita na kung saan ay tunay na pure at walang bahid na kahit anong kamalian at hindi po afford na makagawa ng kamalian. O Diyos, maraming salamat sapagkat ito po ay basihan ng aming pananampalataya. Ito po ang basihan ng aming mga gawain. Kaya dito po namin natagpuan ang mensahe ng iyong kaligtasan sa bawat isa sa amin. At ito po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng comfort at kagalakan sa aming paglilingkod. O Diyos, maraming salamat po Diyos. Ikaw po ay patuloy namin pinupuri, pinapasalamatan at itinataas. Maraming salamat Panginoon at dati ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.